Char! Okay, hello guys. And so it's now 4:38 ng madaling araw. Yes, nagkaayos na tayo. We are leaving now sa ating hotel dito sa Roma. So, ang next na pupuntahan natin, magbabiyahe tayo from here to Florence. So, magbabas tayo. Lalakarin namin yung bus station kasi ang ano ko lang talaga dito, pag pupunta kayo dito guys, i-prepare nyo yung inyo. Kung meron kayong Revolut, yeah. Kasi wala laman ng Revolut ko. Akala ko pwede gamitin yung although pwede naman. Pag sa Uber lang, Revolut yung hinahanap nila. And wala kaming makitang matsyempohan na nag-accept ng cash. So, we have to walk from here sa ating bus station para sumakay ng bus papunta ng Florence. Yes. So, kung meron kayong mga ganong cards, Revolut, lagay yun na kaagad ng laman. Kasi pwede ko naman lagyan ng laman yung Revolut ko. Yun nga lang, if lalagyan ko siya kahapon, diba? Ngayon ng tanghali lang dumating. Kailangan na nga. So, maglalakad tayo pa bus station. Ayan. Nakaayos na ako. Balita ko kay mamaya. Yeah. Kung ano yung magiging ganap natin sa ating Florence Street. Yes, so I hope na nag-enjoy kayo sa mga itineraries na ginagawa natin and magkaroon kayo ng reference for your future travels papunta dito sa Italia. Okay, mag-aayos lang ako and then balikan ko kayo kapag on the go tayo. See you in Florence! Ay, ate, waiting na bus station. Grabe! Ano pa lang, 5, alas 6 na umaga. Ang layo sa hotel. Ito yung bus. So, meron tayong 3 hours traveling time from here to Florence. So, wala din yung bus. Ayan guys, upo muna tayo. Wala pa yung bus. Sabi nung driver, dito kayo mag-aantay. Tinakbo namin from hotel. Kasi ano, di ba sabi ko nga, ang Uber dito, nakikuha ng Uber is by card payment. Eh, yung Revolut ko is medyo nagkakaroon ng problema. Matagal siya bago matransferan. So, cash lang talaga yung ATM ko sa Croatia. So, hindi pwede yung card ko dito. Sa bus, sa Uber. Sorry. So, we have to run and walk. Grabe. Para tayo nag-exercise this early morning. Antay lang natin yung bus. Tapos, ayun. 3 hours tayo from here to Florence. So, we will see you guys maybe in Florence na. Yeah, let's go. Okay guys, ayan, we're now here in Florence. Kaka-drop off lang natin ang ating mga gamit. So, napaaga, pero wala tayong choice. Iniwan muna namin yung ating mga gamit sa hotel at ating nakasimula ng ating paglalakad-lakad. So, one day tayo dito sa Florence guys, and I will let you know kung saan yung ating next after neto. So far, parang ang tahimik ng lugar na to. Ang payapa, tapos more on buildings, and ang chill. Ang chill ng mga tao dito. Wala akong nakikita tatakbuhan, naghahabulan ng ano bang mga customer ba o tatawag ng mga customers. Ibang iba do sa nag-i-experience natin sa Rome. Yes, pero mukhang syala ang pamumuhay dito. Yan, mukhang syala. And siguro doon sa kahit 2 araw naman tayo sa Rome, ang dami natin ng mga kabayan. Dito wala pa ako nakikita. Let's see if makakatagpo tayo ng kabayan dito sa Firenze.
Yes. So, wala lang. Ang chill lang. Ang tahimik ang buhay dito. Ang tahimik ng mga tao. Ano, ang perfect na doon, description doon. Yeah, peaceful. So, pakita ko sa inyo guys, yung mga pupuntahan natin. And, I hope na huwag kayo magsawa sa ating Italy Escapade na vlog sa ginagawa ko dito. Okay? So, tara na. Maglakad-lakad na tayo dahil para mabilis lumulubog ang araw dito. O, alas 12 pa lang, pero yung araw parang pang alas 4 na. Tara na. Diba? Tingnan nyo. Tahimik lang dito guys. So, pupuntahan natin guys dito ay mga piazza, basilica. Ayan. Since doon din medyo dinarayo ang Florence sa mga turista. Or siguro dahil ano lang ngayon, taglamig na. Kaya medyo wala-wala na rin. Diba? We don't know during summer. Baka dagsarit ng mga tao dito. Ay, mga souvenirs din. Tayo, enough ng souvenirs guys. Puno-puno ng ating maleta. Sa mga pasalubong. Ayan. Balik tayo. Tapos, aalamin din natin yung mga trains dito. Mga bus station, saan tayo sasakay. Kasi, medyo nahirapan tayo sa part kanina magkahanap kung saan tayo bababa. From the station doon sa Florence bus terminal. So, aalamin natin yan for today. Para if ever nga, masama ninyo ang Florence sa inyong itinerary, sa inyong Italy travel soon, diba? At least, baka sakali masagot ko. Ito, basilica to, oh. Ba't kaya to? Let's see. Ayan siya, guys. Aray ko. So, ito ay Chiesa di San Marco Frati Domenizzani. Ito yung entrance. Nasukay na natin siya. Nakakalaw siya guys. Ayun na yung main square. Nakakita nyo? Diba? Tahimik dito. Payapa, oo. Tahimik. Simple lang ng buhay. Lakad-lakad na tayo. Sulitin natin itong araw na to. Hindi naman ako naka-OOTD. Bala ko na mag-OOTD ako ngayon. Hindi kasi tayo piniyag kasi early check-in. Mahal ko mga dito. Tapsi lang. Tulog. Okay guys, ang Spanish term na Florence is Firenze. Yan. Tapos kung nakailang search talaga ako dyan kasi may translation na ako. Pagka-translate. Firenze. Ayan. Okay guys, we're now heading sa Basilica of Santa Maria del Fiore at yung Duomo. Ayan. Ito na siya. Wala tayong makita pa dito. Tignan nyo, oh, ganun lang siya. Simple lang. Tahimik lang ang buhay dito. Ewan ko lang ha. Sa perception ko lang. Tsaka dito kasi yung travel natin this week guys is budgetary as much as possible. I will let you know kung magkano nagastos natin for the whole trip sa end ng ating Italy Escapade. So, although kumakain din naman kami. Siyempre alam mo diba kung kumain, diba? Pero iba ang ano kasi yun eh, parang
excluded sa inihanda nating budget for the whole week. Ayan na, daming tao. Nandito pala sila guys, lahat. Kaya pala wala ka tao-tao doon. Nandito sila, oh. Tara na, pasukin natin ang ating first basilica. Oh my God, ang ganda! Oh my God! Ang ganda guys, ang ganda. Dito ako nakafocus kanina. Ganda dito. Diba? Anca şimdi yemek menüye falan bakacağız biz. Ganda. Oh my God. Anca Tara, picture-picture na tayo. Go! Lakarin natin guys itong basilica. Haba ng pila, pero subukan natin pasukin yan. And, tignan nyo naman. Ganda! Na-amaze ako sa church. Dito tayo, lakad tayo dito. Ang taas niya pati, sobrang taas niya. Ang ganda dito.那个17号来了吗？刚才调东西那个，这两个。 Diba, panalo, sana all. So, pasukin mo natin ito basilica guys. Tapos, lakad-lakad tayo. Okay guys, ayan. Tayo po ay nakapila ngayon para pasukin ang Santa Maria del Fiore. Yes. And, ang super ganda. Wala akong masabi. First basilica natin sa Tuscany tuloy sa Florence. Ito kaagad. Apakaganda. Unfortunately, sarado tong isang to. Yeah, Duomo. I think ito yung Duomo eh. Para kasi siya plaza. Duomo. So, sarado siya unfortunately. Pero papasokin natin to. Libre pa papasok dyan. Wala kayo kailangan bayaran. And, dagdag nyo sa bucket list itong Florence guys. Kahit one day is enough na siguro. Yeah. So, malapit na tayo. I'm so excited. Ganda niya guys. Simple lang. Malawak, mataas. Pagtiri ko kayo ng kandila guys, pagkasal ko kayo. So, ating lilibutin guys yung baba. Meron dyan. O, pwede pa siguro pasukin, puntahan, mga souvenir shop or kung ano man. So, pero ang saya ko na napuntahan ko.
Hindi ko talaga na-imagine. Ayan, nakalabas na tayo guys ng Basilica. Na ano ako, di ako sanay na paano basahin yung mga lugar dito. Kasi naano ko, nasa Croatia na ako. Nasa Croatia pa rin tayo. So, tayo ngayon nakapunta ng Piazza de Señora. Yan. Arisin ka sa tanggal na. So, puntahan mo natin yon. Tapos, ipakita ko sa inyo kung kaano kaganda yung lugar. Ayan. Super ganda. Yan. Ganda. Pak. Guys, ang ganda. Super lawak. Ang ganda niya. Okay guys, we're still here. Oh, pakaganda. Wala akong masabi. Super amazing na mga sculptures, yung mga buildings dito. Ang swerte ko, napuntahan ko itong Florence. Yes, sino nyo. At ang dami ring turista. Sino nyo. Ito, punta natin mamaya yan. Lakarin natin yan. So, kahit one day lang ako dito guys, nag-e-enjoy ako. Kahit lang tulog. Kasi ang kaganda. Nakakita ko lang itong mga sa mga souvenir shops. Diba? Sa Timo. Pero yung limis dito talaga niya kalalaki talaga. Never ako nakakita ng ganyan. Kaya super fulfilled ako today. Pero apakalamig lang talaga. Kaya malamig. Ito na tayo. Alright guys, yan, habang tayo ay makakainan, tayo ay nag-scroll around Firenze. So, ganda dito. Pero dito kasi parang mahal manirahan dito. Parang mahal mamuhay dito. Ang magastos masyado. Di ba magastos? Parang cost of living, mataas-taas din. Parang lang, parang. Kasi medyo shala yung lugar na ito. Para siyang, para ka na sa BGC, guys. Peg. Akala ko talaga kapag ano ka, nasa Europe ka, pag mga ganitong panahon, lalo na yung mga turista. Hindi pala, no? So dito kahit ganito na yung panahon, napakalamig. Ang dami pa rin, dagsa pa rin. Siguro hindi uso mga seasonal jobs dito. No? Saka ano kasi ito eh, puro shopping mall to eh. Puro mga shops nandito eh. So for sure. Yun lang, wala pa kami na-encounter na Pinoy workers dito. Yeah. Inshallah, makatagpo tayo. Ang bango. Perfume shop. Ako nakakainan. Tayo ay nagugutom na. Tingnan ko rin kung ano pa nabibili ko souvenir dito. Pero punong-puno na kasi yung maleta ko. Aharap na talaga ako ng patch. At saka ng pin. Baka meron dito.
maganda to. Ano kakain? Ang ganda! Kalawat kanan! Humiwili kang tumigil! Oo. So, picture. Right now here guys, in Divisoria. Dito shopping tayo pang dito. La flor de lis, que es la más Ay, leather itong mga to. Alright guys, yan habang tayo ay makakainan, tayo ay nag-scroll around Firenze. Ganda dito. Pero dito kasi parang mahal manirahan dito. Parang mahal mamuhay dito. Ang magastos masyado. Di ba magastos? Parang cost of living, mataas-taas din. Parang lang para. Kasi medyo shala yung lugar na to. Okay guys, ayan, time check. We're back. So kanina pagkakain namin, umuwi muna tayo ng hotel at pahinga, umidlip kasi medyo bagsak ang ating energy kanina. So nag-recharge lang tayo ng bagya. And then ito na, it's almost 5 PM dito sa Italia. And ito na, sulitin natin ang ating paglalakad-lakad, pagkagala dito sa Florence. Anyways, ayan, tayo naka-OOTD. Pinush natin today. Yes. So, puntahan natin yung mga ilapang basilika dito na nasa itinerary natin. And then, kung ano yung pwede makainan at saan pa tayo pwede maggala dito after that. So, malamig-lamig na. And thank you sa mga kabayan pala. Ayan, ako, i-enjoy nyo ang inyong future Italy trip sa mga kasama ko sa Dubrovnik. Ayan, sa Croatia. Ayan, go! Libutin nyo ang Italia, guys. Maganda, worth it. And sulitin ninyo na ganito yung panahon kasi maya-maya winter na. Pagpatak ng winter, tag-ulan na naman, diba? So, kahit pa crowded, pero yung panahon is hindi na ganun kalamig. Hindi pa ganun kalamig at hindi na ganun kainit. So, since autumn season na nga, ayan, perfect yung panahon. Gusto ko mapuntahan yung isang ano dito, kagubatan na puro puno. Kasi gusto ko makakakita ng orange forest talaga, guys. Yung iba't ibang kulay ng mga dahon. Kasi parang feel ko perfect ang ating OOTD for today. Ayan. Tapos, ang goal ko talaga, bibili tayo ng mga patch or pin about ba sa pupuntahan natin. Yes. Kahit yun na lang. Yung mga souvenirs na bili natin, okay, enough na yun sa inyo, guys. Ha? Diyos ko, kakahayo talaga tayo na matindi pagbalik nito ng Croatia. Sabi niyo, okay lang din naman yun kasi minsan lang naman tagagala, minsan lang tayo papakasyon, ito yung ating mga sarili, diba? Pero buhat malalata talaga tayo magbalik na Croatia nito. Ayan, so naglalakad na tayo, guys. Ayan, pakita ko sa inyo yung view. Ayan po. So tayo ngayon napunta sa Basilica di San Miniato. Ayan, puntahan natin yan. And try natin balikan mamaya yung mga napuntahan natin for photo op. Photo op! Diba?
So, abangan nyo guys sa ating next travel, next day tour pagkatapos nito. Kung saan tayo pupunta after ng Florence. Ano kaya to? Haba na naman ang pila nito. Aha. Galleria, museum. So yan guys, we're now here sa isang magandang bridge habang ating nahanap pa yung ating basilikang hahanapin sa Miniato. Yes. And look, alam nyo guys, saan kayo, hindi ko in-expect. Ay, ito yung nasa ano ko, kasama rin yan. Wait lang, nakita natin yan. Anyways. Ay, mga photo siya nangyayari. Gusto ko to. Wait lang. Nakakatuwa dito guys kasi nakikipagsabayan tayo sa mga kasuotan ng mga tao dito. Pero pagdating ng Croatia, ayan, yung mga kasama ng kabayan sa Dubrovnik naawa na sa atin. Ang hagard-hagard na natin, diba? So kaya deserve natin i-treat talaga sa dili natin ng bonggang-bongga after so many seasons na tayo ay nagtatrabaho. Ang ganda dito. Ano siya eh, hindi siya yung parang pag naisip mo yung Italy, hindi papasok yung Florence agad sa utak mo eh. Ang papasok agad sa utak mo, Milan, Rome, diba? Pero itong Florence guys, worth it din siya puntahan. Lalo na kung hindi kayo naghahabol ng oras or meron kayo like for example 2 to 3 days na mag-i-stay dito, ma-enjoy nyo at talagang ma-appreciate ninyo. Kasi sa part ko, 1 day lang tayo dito. Kasi nga, diba? As much as possible, kahit 5 araw yung ating bakasyon, pero pilit natin na makita lahat in a day. So, diba? And hindi lang siya isang part ng isang bansa pupuntahan natin. So, marami na natin sabi guys na 5 araw yung bakasyon mo, bakit kita lang pinuntahan mo? Diba? Una-una kasi syempre, personal choice yan guys, personal choice. And, tawag ito. Ayun, hindi naman yan sa dami ng bansang pupuntahan mo kagad eh. Diba? Sabi nga natin, ang mga bansang siya, like for example, Shenzhen, nandiyan lang naman yan. Hindi naman naalis yan. Ngayon, if meron kayong pagkakataon magbakasyon, puntahan yung isang bansa, and then, alam niyo naman na meron pang chances ulit na kayo ay makapag-travel outside Croatia kung nasaman kayo ngayon. Sulitin nyo makita kung ano yung pwede nyo pang makita sa isang bansa, guys. Yes. Kasi, mas ma-appreciate niyo yung ganda ng bansa, yung kultura, at the same time, yung tourism ba, kung ano meron yung isang bansa ngayon. Like dito sa Italy. Diba? Abangan nyo pa sa mga susunod na video na to kung saan pa tayo pupunta. So, yun na ginagawa ko ngayon. So, hindi ako nagbibilang ng bansa pupuntahan ko. Doon ako sa memories for keep talaga. Kasi nga, hindi ko nga alam kung kailan ba kapabalik ng Italy, di ba? So, sulitin na natin itong bansang to. Kung ano yung pwede puntahan sa Italia, puntahan natin. And so far, I'm so lucky na, yun nga, sabi ko kanina, kapag naisip ko yung Italy, hindi agad nakasok sa yung Florence. So, I'm so lucky na nakasama ko to sa ating itinerary, Florence. Kaya puntahan nyo rin to guys. Kasi, yun nga, kung marami kayong araw na pahinga o bakasyon, and then mag-stay kayo dito kahit 2 days, ma-appreciate. Lalo yung mga basilika nila ito, sobrang gaganda. As in. Kung Europe, manghang-mangha na ako, dito same din. Manghang-mangha din ako. Kumbaga, di ba sabi ko kayo nandun sa early part ng video na to guys,
parang ang low-key lang, parang ang chill-chill lang. Sabi ko kanina parang, ano kagalaan ko dito? Parang wala akong makita kagalaan. Tapos ayun na, nagpasikot-sikot tayo, doon natin nakita lahat. Ang ganda talaga. Yun nga lang, syempre, ang kalaban talaga natin is mga pila, kasi ang dami rin namang turista dito. So, patience lang talaga, and i-push nyo, Florence. Mag-enjoy kayo dito. Ayan na. Diyos ko, ito na naman. Paakit na naman tayo. Oops. Ito na. Beyond San Nicolo, Giardino de Lagos, Pisale. Ito na, Michelangelo. Ayan na. Nakita lang tayo. Ang dami nagkahantay ng sunset dito. Ayan. Guys, we made it. Ayan na siya. Ayan. Ayan. Tapos, yung pinaka-summit view, pakita ko sa inyo guys. Wait lang, mamaya. Pahinga lang tayo ng konti. Ang taas na ito. Yung mga souvenir shops din dito taas. Ayan. So, ito na guys. Ito yung summit view ng Florence. Okay guys, ayan. So tayo po ay nakauwi na ng ating hotel dito sa Florence, Italy. So 7:27 na po ng gabi, and if you will notice, bakit after nung last video is wala nang ganap. Yes, I decided to not to pursue the vlog po after noon kasi may kwento ako sa inyo. This is for the awareness ng mga future travelers na alam ko naman most of us, kahit ako rin naman, is na-engayo usually sa mga, alam yun, pag feel natin may mga easy money, mga ganyan, or diba, we are taking the chance na makuha yung ganun. So, I will tell you a story guys. So, you will see on your screen yung scenario. Ayan. So, nasa summit tayo, diba? So, pabalik ka dapat kami sa baba no kasama ko. Unfortunately, kasi ang dami nanonood, so na-curious kami. Ayan, nanonood kami. Ang daming tao, yan. May mga nanalo, 200 euros, tatayan 200 euros. Tapos pag nahulaan niya kung nasaan yung ball doon sa mga cups, babalik sa kanya ng doble. Like for example, nahulaan niya, kumaya siya ng 200 euros, nahulaan niya kung nasaan yung ball sa cup, bibigyan siya ng lalaki ng another 200 euros. So, diba, easy money. Meron ka ng instant 400 euros. So, yun yung nangyari sa kasama ko na lesson learned talaga. And sa inyo po na nanonood na kung nagbabala kayo mag-travel, kahit saan pa yan, hindi talaga mawawala ang mga manloloko. Nakakalungkot lang kasi ang ganda-ganda ng lugar. Sobrang ganda ng Florence. Pero may mga ganyan tayo na encounter. So, ang mahalaga tayo ay safe. Yes, ang mahalaga ay, alam yun, nakakapanlumo talaga kasi nasimot talaga yung pera ng kasama ko. Parang, dun kami nagkaroon ng realization. After noon, may lumapit sa aming na dalawa. Actually, tourist din sila. Same scenario doon sa na-experience na kasama ko na budol sila ng 200 euros din. So, ikinuwento niya sa amin yung mga ganyan. Parang it's a scam. Huwag kayong papadala sa kung ano man, kung sino man nagpupush sa inyo in public na go, bravo, mga ganyan. Mga kasabwat yung mga yan. Okay? Doon namin napagtanto na if you will notice sa video guys, diba, doon sa first part na merong tumayang lalaki and mali siya nung napili, parang wala siyang reaction. So inisip namin, kasabwat yung lalaki yun. May mga
hindi ko na-record yan eh. May mga iba tumataya pa dyan na ganun yung nangyari. Pero parang okay lang sa kanila, natalo sila 200 euros. Samantala kami, mga turista, oh my God, sayang, 200 euros. Kasi ang dali mo lang hulaan eh. Ang dali mong hulaan kung saan nakalagay yung ball. So, yun yung nangyari sa kasama ko. Siguro nakita nung mga kasabwat na, o pati yung lalaki na natutuwa kami, ganyan. So, yung sa paligid din namin, na alam namin na some of them ay kasabwat ng lalaki, na push na magbigay ng 200 euros. Dapat nga hindi lang 200 euros eh. 50 euros, hanggang sa naging 100, hanggang sa umabot ng 200. And then, nung pumili na yung kasama ko, talo. So, hindi ko talaga alam muna yung magiging reaction ko. Pero syempre, kailangan talaga alert sa paligid, focus lang. And wag na wag kayong papaloko sa ganyan, guys. There is no such easy money. Yun yung lesson learned sa amin. And I will admit na somehow ako ay naengganyo din. Kasi nga, ang daling hulaan, die. Magkakapera ka na, instant pera, di ba? So, di talaga namin in-expect na mangyayari, na may experience namin dito yung sa Florence. Kasi nga, diba, ang ganda-ganda talaga ng lugar, guys. Ang ganda-ganda. Safe, pero huwag kayong papaloko sa paligid. Kahit nung nagpunta kami ng Rome, nagpunta kami sa Vatican, may mga ganan talaga. Pero naiwasan namin yan eh. Naiwasan namin yan. Dito tayo nabudol sa Florence. So, iwasan nyo yung mga ganyan kasi imbis na mag-enjoy ka, imbis doon sa pinaghirapan mong pera is mapupunta sa wala. So, hindi na ako nag-vlog, guys. Hindi ko na kayo na may gala pa doon sa ibang part na pinuntahan namin. Actually, hindi na kami naggala. Bumabala kami no summit, kumain lang kami, nagpahinga, nag-refresh, nagpaligtas ng utak. Ayan. Then, ito na, umuwi na kami. So, sino ba naman mag-enjoy gala? Ganun yung nangyari, diba? So, again, guys, ingat. Huwag na kayong papaloko. Huwag kayong magpaano ba. Pwede nyo na ako sabihin, baliw ako, ulaga ako. Pero at least, ito na-experience namin personally na sayang talaga. Ba't kaya may mga ganong tao? Ewan ko ba, paano sila nakakatulog ng gano'n, ng mahimbing, na meron silang mga nalolokong mga turista na ang gusto lang naman is mag-enjoy dito sa lugar nila. I'm not sure din nga kung local ba yung mga yun o what. Pero, nangyari, di ba? We just have to continue and may mga pupuntahan pa tayo and we have to focus, to enjoy, have fun sa ating remaining days sa ating bakasyon. Ang mahalaga, Diyos ko Lord, sana sumahod na. And, ayun, lesson learned talaga sa atin. And ako rin talaga, kung ako sa akin din talaga nangyari yun, oh my God, baka mapabalik na ako bigla ng Croatia nang wala sa oras. No, so yun lang guys, sobrang ingat lang kayo sa inyong mga palabas sa paligid, basta meron yung tingin nyo is too good to be true, nababalik sa inyo yung ganong kalaking pera, 200 euros in just a click, magkakaroon ka ng 400 euros, diba? Iwasan nyo na yun. Okay? So, dito mag-e-end yung ating Florence vlog. Pasensya na po kayo kasi ayokong mag-enjoy na yung kasama ko is hindi nag-enjoy kasi nga hindi biro yung nalimas na pera sa kanya. Okay? Again, magandang bansa ang Florence, guys. You will definitely enjoy the place, but you have to be more extra careful sa paligid. Ingatan nyo din yung mga gamit ninyo, di ba? Kung kayo ilalabas, ako ang dala ko lagi pag lalabas ako is tote bag. Hindi na yung backpack ko kasi medyo mahirap na hindi natin alam ang takbo ng mga tao sa paligid. Okay? And ayun, yun lang talaga. Yun lang, dito mag-e-end yung ating Florence trip. Kasi ayun na tayo eh. Andun na yung momentum ba? Nandun na kami, matatapos na yung araw natin na masaya, makulay, amazed tayo, fulfilled tayo sa araw. Pero all of the sudden, biglang gano'n yung nangyari. So again, wala tayong magagawa. Nangyari na, dapat mangyari. Ang mahalaga, tayo ay ligtas. Tayo ay safe. So in-upload ko yung video, I'll be uploading the
TikTok, guys, yung video sa TikTok ko, ito na. Once na makabalik tayo ng Croatia. Diba? So, ayun. I pray na huwag kayo matulad sa na-experience ko, na-experience namin dito. Ha? Iwas-iwas. Huwag kayo magpadala sa mga nakikita sa paligid. Lalo na kung mayroong involved na pera. Okay? Again, thank you so much guys for watching. And I hope na masundan pa po ninyo yung ating mga susunod na video sa ating Italy Escapade this year sa ating bakasyon. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa ating YouTube channel. And again, please help me to reach 10,000 subscribers. That's all for today, and I will see you guys on my next vlog. Ciao!